dear beloved, Boss Mike, Cervera. Manang Aimee, nilaglag na nila. Kinokonek si Bongo dyan sa mga lintik na diskaya na yan. At Kita nyo nadulas ho si Banat Bay sa plano ng mga DDS. Nadulas ho nadulas. alam mo ba kung bakit kinokonek si Bongo dyan sa mga lintik na diskaya na yan at saka yung mga flood control na yan? Kasi po sa 2028, ang malakas po kasi ay Sara Duterte at Bongo. Patay na. So parang Manang Aimee, sinasabi ng mga DDS, mahina ka. So parang sinasabi nila Manang Aimee, kahit anong gawin nila, mukhang hindi ka tanggap nila. Tapos hindi ka na rin tanggap dito sa kampo ni Manong Bongbong ng mga loyalista. Paano ka na? So saan na pupunta si Manang? Kung ang plano pala nila mga kababayan, Bongo, Sara na. Sara pala, Bongo. Sara sa pagiging presidente, Bongo sa pagiging vice president. Ang lakas daw niyan mga kababayan. Oo. Sing lakas ng ahmats niya. Tuloy. Sara sa presidente, Bongo sa vice president. Patay na, wala nabanggit kay Manang Aimee. Manang Aimee, lapit ka sa akin, ko-comfort kita. Lapit ka sa akin, lapit. Ako magko-comfort sa'yo. Yung mga tao nga rito, napapatawa ko. Ikaw pa kaya? Kaya lang, Manang Aimee kapag tumawa ka, pwede ba? Huwag masyadong bukang-buka yung bunganga Kasi pagka binuka mo lalo yung bunganga mo, pag binuka mo masyado yung bunganga mo, lalong humahaba yung baba mo. Di ba no, mga kababayan? So wala na. Wala na ho si Manang Aimee. Itchapwera ka na, Manang. Di ba? Itchapwera ka na. Kaya, halika na rito. Lapit ka na sa akin. Pagka umabot ka ng isa-ba, sahawakan kita sa baba, hihilain kita, ganyan, dito. Dito sa balikat, isasampo ko yung baba mo rito. Wag beso-beso. Comfort dito lang sa balikat ko. Kaya lang, yung baba mo, sampa mo hanggang kabila hanggang likod ko. Kasi ba matusok ako rito, Pag dito ka pa naman natusok, Diyos ko, mag-50-50 ka. Sa haba ba naman ng babaon sa balikat mo, di ba? Kaya ingatan mo ako dahil iingatan din kita, Manang. Eto na. Manang Aimee, wala ka na. Yan na, Maliwanag na to. Maliwanag na. Pasok. Kasi po sa 2028, ang malakas po kasi ay Sara Duterte at Bongo. Kita niyo. Sara sa presidente, Bongo sa vice president. Patay. So winawasak na po nila yan. Alam naman natin. Winawasak daw natin. Wala nga tayong alam, di ba? Hindi nga namin alam yan. Banat Bay naman, Ang alam namin, sino to? Sino to nga, Muse, thank you naman, Muse 143. Sana all, alam mo ba? Pang 70 na member ka na. Pang 70 ka na member. Ganda ni Muse, kaya wag na kayong magtaka kung puro magaganda lahat at gwapo yung mga followers natin, yung mga subscriber natin dito. Kasi mga kababayan ko, ang pangit naman mga kababayan kung ito pinanonood nyo. May nag-chat sa akin mga kababayan. May nag-text. May nag-text. Kagabi. Sabi mga kababayan, bakit ba yung mga tagapagtanggol ni Duterte ang papangit? Di ba? Bakit yung mga taga-suporta ni BBM magaganda at gwapo? Sabi ko, ganun talaga Siyempre, mananalamin kung sino sinusuportahan nila. Halimbawa, sabi niya, si Banat Bay. Tapos may kasama pa yan.
kapag tinignan mo sila, parang kaka-recover lang. Kaka-recover lang saan? Kaka-recover lang ng plastic surgery na hindi tumalab. Oo nga, no? Oo. Siguro. Oo. Kaya naging ganyan yung mga mukha nila. Diba, mga kababayan? Oo, tingnan yung mga itsura, oh. Malapit na eh. Malapit nang maihalang tulad. Siya medyo pagkatapos na ng Java man. Diba? Yung isa malapit-lapit na, mga kababayan. Oo. Yung isang kasama nila, malapit-lapit na. Yung alaki buloy, oo, tumitira ng minor de edad. O diba? Mga kababayan, yun, malapit-lapit na. Grabe, mga kababayan, yung itsura. Hindi mo pagkakamalang tao, mga kababayan, hanggat hindi nagsasalita. Diba? Ganyan. Yung isa naman, mga kababayan, oo. Ito na ho yung, pagkakadevelop mula sa gorilla. Oo. Isang guhit, mga kababayan. Siya na. Yan yung mga kasama ni Banat Bay. Oo. Yung isa mukhang gorilla rin. Biruin mo, mga kababayan ko. Mula sa gorilla. Oo. Ito yung evolution nila. Oo. Mula sa gorilla. Aba, nakalagpas ng isang guhit. Kaya ganun ang itsura. Di ba, no? Sabi nung nag-chat, oo, judgmental, mga kababayan. Sabi, Boss Mike, ang dugyot-dugyot talaga nila. Ang tindi, mga kababayan, ng revelasyon niya. Ang dugyot-dugyot, ang diin-diin eh. Sa bagay, mga kababayan, hindi ko naman siya masisisi kung bakit gano'n ang sinasabi niya. Kitang-kita naman natin sa itsura, di ba? Tuloy! Si Senator Bongo, number 1 senador nitong 2025. So, malaking bagay ho ang maitutulong niya kay BP Sara Duterte pag nag-team up silang dalawa. Nako, ayan na. Mga kababayan, ayaw pa sabihin na diretso. Pero yan na talaga. Yan na talaga mangyayari dyan. Sara go. Sara go ang tatakbo sa 2028. Tandaan nyo. Ngayon, mga kababayan ko, alam nyo naman, itong grupo na to, maka-China to. Maka-China yan. Dapat pa bang i-memorize yan noon pa? Nung unang panahon pa lang, maka-China na. Oo, si Digong, mga kababayan ko, maka-China na yan. May ebidensya ka, Boss Mike? Oo, hindi pa presidente si Digong. Aba, maka-China na talaga yung mga yan. Hindi ko ba alam kung anong meron dyan? Pero eto, tignan nyo, mga kababayan. Yung probinsyano sa China, meron ako. Ito. Yan Huwag na natin tapusin yan kay Banat Bay. Ayan na ho. Tignan nyo. Si Bongo, parang si Jack Ma. Si Digong, parang si Baby Ama. Bakit naman Baby Ama, Boss Mike? Di ba si Digong at saka si Baby Ama nakakulong? Di ba? Yung gumanap dyan, si Robin Padilla. Kahit itanong nyo sa kanya, mga kababayan ko, tignan nyo itsura ng dalawa. Nagpa-picture pa sa kabisera ng Beijing, kabisera ng Beijing yan. Maraming beses na akong nagpunta riyan. Kaya alam na alam ko yung lugar na yan. Anong ginagawa ng dalawang ito? Hindi pa nagiging presidente. Abay, naging probinsyano sa China to. Ang tanong lang natin, tanong ko lang, hindi kaya nung tumakbo nung 2016, humingi na ng suporta to? Mga kababayan ko, mukhang hindi pa ho presidente si Digong, binenta na tayo. Yan dalawa na yan. Sino, Boss Mike? Ayan. Ito nga, si Bongo. Aba, kamukha ni Jack Ma.
Ala Jack Ma talaga itsura, di ba? Paulit-ulit ka, Boss Mike ka. Oo, ganun talaga para hindi makalimutan ng mga DDS. Paulit-ulit dapat. Si Digong, kamukha ni Baby Ama. O, ulitin ko ulit. Kasi nga nakakulong. Si Baby Ama nakakulong din. O, si Digong nakakulong. Kaya Baby Ama. Di ba? O, ngayon, tanong. Anong ginagawa ng mag-amo na to sa China bago mag-eleksyon noong 2026? Sige nga, tanong ko sa inyo, mga kababayan, bakit sila nagpunta dyan? Uy, nag-honeymoon kayo? Ha? Baka sabihin nila, Boss Mike, nag-honeymoon yung dalawa. Ha? Diba? Tanong, mga kababayan, ulitin ko lang. Ano ang ginagawa ng mag-amo na to? Oo nga pala, 2016, diba? Election. Bago mag-2016 election, mga kababayan, advance ka naman. Oo nga, bago mag-2016 election, mga kababayan ko, nagpunta na ho yung mag-amo na yan. Baka naman humingi ng basbas. Oo, di ba? Baka naman humingi ng basbas sa presidente ng China. Kasi nga tatakbo. Singay, kongkoy la. Di ba? Siomay, siopaw. Mickey. Di ba? Singlak pa. Di ba? Baka gumanong-ganon si Digong. Ibig sabihin, Xi Jinping, tulungan mo ako. Tatakbo kong presidente, kailangan ko ng pondo. Ipapangako ko sa iyo, hanggang Sambales, ibibigay ko. Di ba? Tama, mali. Tama, mali. Hindi kaya ganun na nangyari. Ay, biruin ninyo mga kababayan ko. Huwag kayo nang magtaka. Kung ang Sambales, mga kababayan, kabundukan, karagatan, lumalim na. Kabundukan, kalbo na. Paano? Kinukuha nila yung lupa, itinatambak sa West Philippine Sea. Kita nyo? Di ba nagkaroon ng issue na pinagkasundo ni Duterte? Ayan Kaya ako mga kababayan, dito sa litrato na to, napakaraming ibig sabihin nito At saka, mga DDS, huwag kayong maniniwala sa nakaputi. Yan kamukha ni Pugak. Sino ba talaga, Boss Mike? Kamukha ni Pugak pagka natusok ng baba ni Aimee yung mukha niyan. Ngayon, sino pa kamukha? Kamukha ni Jack Ma. Kay Jack Ma muna tayo. Grabe, no, mga kababayan, yan ho yung gusto nilang maging vice president ni Sara. Si Sara, mga kababayan, wala nang panalo yan Wala na. Di ba? Ngayon, ayan mga kababayan ko, tapos sasabihin nila, wala naman yun. Hindi naman mga pro-China yun Pero yung naratibo nila, mga kababayan, di ba? Naratibo ng mga DDS, di ba? Pro talaga. Yung iba nga, nag-training pa sa China. Di ba? Yung mga vlogger nila, nag-training pa talaga sa China, mga kababayan ko. Naalala niyo yun? Ang dami nila. Kasi nga mga kababayan, si Digong tuta ng China. Uken ng China itong dalawa. Hindi ko alam, baka mamaya si Bongo. Ito talaga Baka anak ni yung panutya. Hindi kaya ganun. Kita nyo, karay-karay ni Digong. Tsaka hindi maiwan ni Digong yan, mga kababayan. Ewan ko ba? Para bang may something talaga. Di ba, no? Iiwan si Sara, pero si Bongo, nung ka, bahala ka. Parang ganun
Di ko ba magets kung ano talaga meron sa dalawang to, no? Oh, bahala na kayo dyan. Basta ako na nagsasabi sa inyo. Oo. Sa mga malisyoso ang pag-iisip, nako, hindi nyo na kailangan yung pagiging malisyoso nyo. Kitang-kita nyo na eh. Wala na. Oh. So yan, mga kababayan ko, lipat na tayo. Oh, hindi lang yan, mga kababayan. Oh, dito, oh. Kaya ngayon, todo paninira na kay Senator Bongo. Tapos, iko-connect na yan kay VP Sara Duterte para yung 2028 mapunta sa kanila. Relax. Pag itong dalawang ito na-disqualify dahil ipakukulong ng ombudsman, Oh. alam niyo na ang kwento. Yun na nga ang kwento. Parang gawain nyo kasi to. Yung bang may kasalanan si Martin, na idol ni Jai Jai at ni Jojo. Biruin nyo, kinukonekta nyo si Pangulo. Anong kinalaman ni Pangulo? O ngayon, ginagawa sa inyo. Wala naman akong nakitang ikonekta pa si Sara tsaka kay Bongo, di ba? Wala eh. Wala pang kumukonekta ng ganun. Oo. Kung sakasakali, mamaya tayo pa lang. Di ba? Gawain nila yung magkonekta kahit wala namang kasalanan. Oh, kung may kasalanan si Martin Romualdez, dapat siya na lang. Huwag niyong idadamay si Manong Bongbong. Kapag ka ganun, ewan ko na lang. Ha? O yan po ha, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.